Sunod, mga kababayan, dito tayo kay E.S. Bersamin or kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ako mga kababayan, according nga sa Billionaire News Channel, mga kababayan, wala na sa palasyo, hinahabol pa rin. Ay, nako, mga kababayan, wala na sa palasyo, hinahabol pa rin. Ano nga ba itong issue na naman ni Lucas Bersamin, mga kababayan? Ito po. Diyos mio, Marimar. Lucas Bersamin. Ito po ang issue ni Lucas Bersamin, mga kababayan. Ayan. Galit na galit! Mariing pinabulaanan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na sangkot siya sa anumang budget allocation sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA 2025. Si Amy pa Ayon to, sa dating kalihim, nagulat at nagalit siya sa paratang na ang tatak na ES na natagpuan sa tinaguriang Cabral Files ay tumutukoy sa kanya bilang nooy Executive Secretary na umunoy pinaglaanan ng 8.3 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng DPWH. Diba? Hindi anya siya kailanman humiling, nag-endorso, nag-aproba o nagbigay ng pahintulot sa anumang proyekto ng DPWH o alokasyon ng budget sa alinman yugto ng proseso ng pagbabalangkas ng budget. Mariiring itinanggi ng dating palace official na siya ay nagutos kanino man, nasa loob man o labas ng pamahalaan na gamitin ang kanyang pangalan o ang kanyang dating tanggapan para sa anumang ganong layunin. Dagdag pa ni dating ES, ang insidenteng ito ay lalo lamang anya na nagbubukas ng mas maraming katanungan hinggil sa lubhang depektibong proseso ng budget na sinunod sa DPWH. Giit pa niya, dapat suriing mabuti ang tinaguriang Cabral Files. Binigyan din ni Bersamin na handa at bukas siya na makipagtulungan sa anumang investigasyon kaugnay ng usaping ito. Naku, mga kababayan, nasangkot na nga sa 100 billion insertion. Sangkot pa dito sa ilang bilyong Naku po, mga kababayan. Narinig nyo po ba ako, mga kababayan? Narinig nyo po ba ako? May sound ba? Naku po, mga kababayan. Ayan. So, yun po yun mga kababayan. Kent. Ayan, mga kababayan, nandyan na ba? Tumatawag kasi, parang mga timang kasi. Ayan. Itong mga to. Tatanungin pa ako kung kumusta ang charity vlogger. Putang ina, hindi ako charity vlogger ha. Tigil-tigilan nyo ko. Diba? Ito yung mga obsessed doon sa isang vlogger na gwapo eh. Tapos tatanungin ako, kumusta si ganito? Kumusta si ganyan? Putang ina, politika ang pinag-uusapan dito. Napunta ka kay Kalingap, napunta ka kay Migs Molino, napunta ka kay FLM. Tang ina ninyo. Tigil-tigilan nyo ako ha. Doon kayo kay makagago magtanong. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Ako, ito po ang issue ni E.S. Bersamin ngayon. Kaya pala galit na galit si Maharlika dito. Mga kababayan, tama nga naman si Maharlika. Ano nga ba itong issue? Pakinggan natin ha. Ikinagalit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang di umano'y tag na ES na natagpuan sa tinaguriang Cabral Files kung saan may 8.3 billion worth of allocations ito sa 2025 budget. Insinuation ito kung tawagin ni Bersamin at nilinaw niyang hindi siya kailanman nag-request, endorse, approve o authorize
ng anumang DPWH budget o project. Wala rin daw siyang instruction sa sinuman para gamitin ang kanyang pangalan sa ganitong kalakaran. Nanawagan si Bersamin na imbestigahan ang Cabral files at dapat i-prioritize daw ito ng mga investigative body dahil tinutumbok daw nito ang integridad ng pondo ng bayan. Sa huli, inihayag ni Bersamin ang kagustuhang makipag-cooperate sa anumang investigasyong isasagawa tungkol dito. Ayan. Ma'am Mirian Suzuki, hello po sa iyo dyan, ma'am. Naku, galit na galit si Bersamin kasi nga dawit. Naku, Diyos mio Marimar, na dawit si Bersamin. Naku, kung naalala ninyo mga kababayan, nag-resign na nga ito or tinanggal talaga siya. 'Di ba? Nung una pa nga ayaw umamin na tinanggal eh. Ang sabi, siya daw ang nag-resign. Pero ang pagkakaalam ko, siya po ay tinanggal. Kasi nga, 'di ba? Mga kababayan, ang issue kasi sa kanila noon, simula nung binulgar ni Saldico itong 100 billion insertion ni PBBM di umano, no? Nagulat si PBBM kung bakit merong 100 billion insertion. At ipinaliwanag nga yan ni Senator Ping Lacson na meron daw talagang 100 billion insertion pero hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit may ganun? So ngayon, syempre itong si Saldico gustong kumita, gustong kumupit, inaprubahan. Kaya ngayon mga kababayan, at inamin din ito ni Yusek Bernardo na kung saan wala kay BBM ang 100 billion kung di siya ang may hawak. Na which is 80 billion ay nasa kanya at ang 20 billion ay napunta sa iba't ibang ahensya. So sino ka po ba ang nag-utos noon na maglabas sa insertion ng 100 billion? So, wala nang sumagot, nagulat na lang tayo pagka umaga, may mga nagre-resign na. Alam nyo na. 'Di ba? Tapos ngayon, wala na sa palasyo, nag-resign na, meron na naman panibagong issue na naman, Diyos ko, na 8.6 billion insertion. Kaya galit na galit si Bersamin, napikon. Hindi daw ito totoo. Wala daw katotohanan. Nako po, mga kababayan. 'Di ba? Bernardo pa naghatid ng scam. Ayan, ngayon sa Diamond Hotel. 'Di ba? Mama Jorda, hello po. Hello Kent watching seriously from Tokyo. Shout out. Hello po Sir Rinaldo Hadok. Ayan, may glove shout out po. No? So, naku mga kababayan, Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, isa lang talaga ang masasabi ko. Uulitin ko sa inyo. Diyan sa Malacanang, kapag nilunok yan, 5-10 tao lang ang mamamatay at malunod dyan. And the rest, lahat po sila'y maliligtas. No? Hindi po porkit sinabi ko'y maliligtas mga kababayan ay mga mabubuting tao at mga mababait. Ang sinabi ko pong lahat sila'y maliligtas kasi sila po'y plastic. Yeah? Lulutang po sila, mga kababayan. Kapag nagbaha, kapag nagkaroon ng dilubyo ang palasyo, marami pong lulutang. Kasi kadalasan po sa mga nandiyan, mga plastic. Naku, alam nyo na. Kaya nga mga kababayan, si PBBM mahirap gumalaw. Yeah? Mahirap gumalaw si PBBM ngayon. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Kasi nga po, mga kababayan, paano nga ba naman gagalaw ang Marcos? Wala naman siyang mapagkatiwalaan dyan sa gabinete niya. Kasi bakit? 5 sa gabinete ni Marcos, merong allocation or sinatawag na mga insertion or PDAP. 5 sa kanyang gabinete ayon kay Pampilo Lacson, mga kababayan. 5 sa kanyang mga gabinete, biruin mo, ilan na lang gabinete niya dyan natira? 20. 5 magnanakaw, so yung 15 sasalain pa. Diba? Nakapaligid kay PBBM, puro linta. Tama, Sir Kenry. Kaya kung meron mang proyekto o programa si Marcos, nahihirapan siya kung kanino niya ipapahawak. Diba?
Nahihirapan siya. Bakit? Paano niya ipapahawak sa isa na kung kaharap niya anghel? Yung pala, ang kaloob-looban ay demonyo. Biruin mo, dinala sa tangos at sa gwapong hitsura, yung pala, bilyon-bilyon ang insertion, ginawa pang DepEd Secretary, Nako. Diyos ko po. Tapos ngayon, si Bersamin, wala na sa palasyo. Ayun, napikon, nanggigil. Kasi nadawit ang pangalan sa 8.6 billion. Billion ang pinag-usapan dito, mga kababayan. So ngayon ninyo sasabihin, mga kapwa ko Pilipino, na mahirap ang Pilipinas. Putang ina, hindi mahirap ang Pilipinas. Bakit? Billion-billion ang pinag-uusapan dito. Dati, nasasanay tayo daan-daan libo. Tapos daan-daan milyon. Pag sinabing milyon, parang bariya na lang sa atin eh. Kasi bakit? Ang usapin dito sa sa flood control na kawan, billion, trillion. Billion. 1,000,000, 1,000,000. Kaya 1 billion. 'Di ba? 1,000, 1,000, 1 million. 1,000, 1,000,000, yan po ay 1 billion. Biruin mo yung 1 million, 1,000 piraso. Mauubos mo ba yun? Yung 1,000, 1,000,000? Equivalent of 1 billion. Kahit nga matutulog ka na dyan, hindi ka na mauubusan ng pera eh. Kung nag-edad ka ngayon ng 40 anyos, may 1 billion ka, kahit hindi ka na magtatrabaho, buhay ka. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kung nag-edad ka ng 40 anyos ngayon, tapos may 1 billion ka, kahit mag-travel around the world ka na, ubusin mo yung buong isang taon ng mag-ikot ka buong mundo, hindi pa mauubos yung 1 billion mo. Magkano lang naman ang pamasahe mo? Hindi ka naman uubos ng 50 mil, 5 days ka na yan, bawat country. Diba? Sa pamasahe ka lang sa mga visa country, medyo mahal-mahal. Pero, naku, sabi ko sa inyo mga kababayan, billion ang pinag-uusapan ngayon. Kaya si Lucas Bersamin, ayun, gigil na gigil. Ayun, galit na galit. Pikon na pikon. Tapos sinakyan pa itong Cabral file. Handa daw siya makipagtulungan. Handa ka pala makipagtulungan, bakit ka nag-resign? 'Di ba? Kung handa ka makipagtulungan, bakit ka nag-resign? Di sana hindi ka nag-resign. Dapat tinulungan mo si PBBM. Bakit ka ba naman nawala sa pwesto mo? So ibig sabihin, may something nga sa'yo. Diba? Lumabas pa sa bunganga niya, handa akong makipagtulungan. Kung handa kang tumulong, dapat hindi ka nag-resign or hindi ka tinanggal. Diba ang amin niya, nag-resign siya? Kasi hindi daw siya tinanggal, siya daw ang kusang nag-resign. Kung handa mo palang tulungan ng administrasyon, dapat hindi ka nag-resign. Dapat nanatili ka sa pwesto mo, tinulungan mo na mag-imbestiga. Diba? Ma'am Marcelina, ngayon pa, no need na, diba? Sir Henry, Ma'am Lilito Nini, handa daw makipagtulungan. Ba't ka nag-resign? Kasi may anomalya, may something. Nako, Diyos mio, Marimar. Nako, mga kababayan, diba? Diyos ko po, yan nga ang aking masasabi Ang hirap nyo kasi, diba? Katulad niyan, mga kababayan, sabi ni Lucas Bersamin, handa siyang makipagtulungan sa Cabral Files. Kanino ka makipagtulungan? Ihawak na nga ng DOJ ang Cabral Files. Kaya mga kababayan ito yung mga nilabas po ni Leandro Libeste, si Manny Pacquiao na 2022 pa lang wala na sa posisyon, kasali sa 2025 budget. 2022 pa lang wala na siya. Tapos merong isang kongresista na taga Bandang Batangas, patay na noong 2022, kasali pa rin sa 2025 budget. So paano mo papaniwalaan, mga kababayan, yung nilabas ni Leandro Libeste? Ito, hawak na ng ombudsman. At Check na DOJ. bakit na ba ng Office of the Ombudsman kung ano yung gagawin nila sa CPU ni former Yusek Cabral? Aga-ayon sa Office of the Ombudsman, inihahanda na nila yung pagsasagawa ng Digital Forensic Examination Ayan. dito sa sinasabing Central Processing Unit o CPU na pagmamayari ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways
Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kinumpirma ngayong araw ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Attorney Vico Clavano na hawak na ng Office of the Ombudsman ang sinasabing CPU ng computer ni dating Yusek Cabral. Oh. Ayon kay Clavano, mahalagang hambang na ito dahil maraming bersyon ng files ng dating opisyal ang kumakalat mula sa iba't ibang source. Kaya't binigyang diin ng tagapagsalita ng Ombudsman na ang soft copy 'Di ba? Kita ninyo? Sabi mismo ng tagapagsalita ng ombudsman na maraming mga kumakalat na mga soft copies. So, ibig sabihin, hindi yun talaga, yun yung totally or unofficial copies lang yung mga nilabas ni Leandro Libeste. So, ang totoo dito, mga kababayan, sa Cabral Files ay nasa ombudsman na. Diba? So, bakit nyo pagpipilian? Alam nyo, pagpilitan yung mga DDS? Diba ang sabi nila, totoo yung mga sinasabi ni Leandro Libeste, ayaw marinig ng mga bangag. Eh, bakit ngayon? Ang totoong kopya ay nasa ombudsman. Alam nyo itong mga DDS, kapag pabor sa inyo ang balita, kahit peke, pinapaniwalaan ninyo. Diba? Pero pagdating kay Madriaga na autentikado, notaryado, sasabihin ninyo peke. Diba? Nagtaka ko dito sa mga DDS. Diba? Pag peke ang balitang inilabas, sasabihin agad nila ganito, ganyan, totoo, ganyan, oo, according sa balita, ganyan. Eh, paano ka maniniwala sa mga nilabas ni Leandro Libeste? Yan ba ay may lack of merit ba yan? Binigyan ba siya ng power ng gobyerno na ilabas niya yan? Alam nyo, yung nilabas-labas ni Leandro Libeste na yan, labag sa batas yan. Pinapangunahan mo ang gobyerno na maglabas ng ganyan, hindi mo ba inisip na ang daming pangalan na nadadawit? May possibility na balikan ka ng mga tao na nandiyan. Biruin mo yung patay na congresswoman sa Batangas ba yun o Cavite, 2022 pa namatay, kasali sa 2025 budget. Si Manny Pacquiao, 2022 nang wala sa government, 2025 kasali pa rin. Kaya 'di ba mga kababayan, napakarami pong mga mali, maraming palya. 'Di ba? Diyos ko po. Nakita nyo, mga kababayan? Tapos pinapabura ng mga DDS kasi totoo daw 'yun. Oo, may ganun daw 'yun, ganyan daw 'yun. Tapos nung pagdating kay Madriaga, na notaryado, 'di ba? May authenticated, may pinanumpaang salaysay at mismo sulat kamay ni Madriaga. Sasabihin nila peke daw, script daw, part daw ng plan na pabagsakin si Sara. Aba, kakaiba yan, mga DDS. Anong nangyari sa inyo? Kapag may official sale, may pinirmahan ng abogado na peke. Pero yung peke na hindi naman authenticated, Class A lang or mga soft copy, pinapaniwalaan nila. Oo, kasi daw, panglihis issue daw. Putang ina talaga, Mga DDS, kita nyo yan? Diyos mio, Marimar. Kaya, kung ako sa inyo, mga DDS, itigil-tigil nyo yan. Hindi maganda yung mga ganyang isipan. Hindi maganda yan. Tigil nyo na yan. Di ba? So, yun lang po mga kababayan.